believe, Be positive. Be strong. and we are all loved by God. Magandang gabi po sa ating lahat. Welcome to this 25th episode of our show. #PeerNat. Ayan, magandang gabi po mga fathers. Today is not just another day, but another chance to really see through kung ano ba talaga ang namumuo sa ating mga sarili. Okay, Brother Errol, paunlakan muna natin ating mga manonood sa gabing ito. So magandang gabi po sa lahat ng mga parishioners na nanonood natin sa gabing ito sa ating #PeerNat, sa regular po na nanonood po dito. At maraming salamat po sa inyo sa tuloy niyo po pagsubaybay at pakinig. At umasa po kami na sana sa susunod pa po mga palabas, kayo po ay makiisa. Pwede kayong tumawag, para mag-share o magtanong. So ganoon na po ang magagawin natin. So maraming salamat po sa lahat na mga nood, lalo na po ang mga kaparian na Pasig at ating mahal na obispo. Magandang gabi po sa inyong lahat. Father Joey, Magandang gabi po sa lahat ng sumusubaybay sa PeerNat at patuloy po tayong magsama-sama magnilay sa ating mga topic sa mga araw na ito. Sama-sama po natin pagnilayan ang hiwaga ng pagpapatawad. ayan sa inyo pong mga nanonood sa gabing ito, saan mang lupalop ng mundo kayo, sa Australia, sa France, sa buong Europe o sa Latin America, maraming salamat sa inyong pagsusubaybay. At dito din po sa ating mga masugid na mga parokyano at kaibigan, maraming salamat sa iyong panonood. Tutok lang po tayo, marami po tayong mapag-usapan sa gabing ito. Okay, Father Errol, ang ating pong pag-uusapan ay ang tanong na ito, alin ang mas mahirap, humingi ng tawad o ang magpatuwad o ang magpatawad? So napakagandang pagnilay-nilayan ito mga kapatid ko. Okay, Father Errol? So bago ang lahat, mayroon mo tayong panood na pinapaiksi natin, ito ay tungkol sa story sa kambal, na si Eva ang nito ang pangalan ng bida, na kung saan para ba silang ginawang ginipig, sa panahon ng sila ay tawag ito yung sa Auschwitz, naging prisoner, na kawawa sila, bata pa sila noon. So yun ang magandang ito, kasi mayroong part doon, sinishare niya tungkol sa pagpatawad. So pwede na bang Okay, operator 1, 2, 3, let's watch this. Ito yung ating basihan sa gabing ito. pag-umpisa? Paano sila tumanggap at nagbigay? Kasi yung pinanood ko to kanina, nakakalungkot, kumusta nakakagalit, iba ang maramdaman mo, na para bang hindi kayo tuturing na tao, as if you're not a human being. Yun ang mahirap na karanasan na ating mapanood nito, Oo nga, Father, nakita ko rin a while ago lang, sinabi sa atin ng Secretary General na sa liaison officer, na pakinggan ko raw. Napakaganda, I was struck, with the experience of Eva ko, napakagandang karanasan. Kasi maganda yung yung part na naging malaya siya, after na nakapagpatawad, Okay, let's watch this, ladies and gentlemen. Ito yung video ating papanoorin sa gabing ito. Gives him a letter of forgiveness to a Nazi doctor. But what I discovered for myself was life-changing. I discovered that I had the power to forgive. No one could give me that power. No one could take it away. It was all mine in any way I wished.
And that became an interesting thing because as a victim of almost 50 years, I never thought that I had any power over my life. Now, I began writing a letter, and I didn't know how to write a letter of forgiveness. And it took me 4 months to write it. And then I thought somebody might read it, and my diction in English is good, my spelling is not. So I wanted my former English professor to correct my spelling. So I called her. We met 3 times. And third time she said to me, now Eva, very nice. You forgive this Dr. Munch. Your problem is not with Dr. Munch. Your problem is with Dr. Mengele. I was not quite ready to forgive Mengele. She said to me, okay, I have been meeting with you, correcting your letters. Now I want you to do me a favor. When you go home tonight, pretend that Mengele is in the room and you are telling him that you forgive him. Because I want to find out how would it make you feel if you could do that. Interesting idea, I thought. And when I got home, actually, I did something else. I picked up a dictionary and wrote down 20 nasty words, which I read clear and loud to that make-believe Mengele in the room. And at the end, I said, in spite of all that, I forgive you. Made me feel very good that I, the little guinea pig of 50 years, even had the power over the angel of death of Auschwitz. So that is the way we arrived in Auschwitz. Dr. Munch came with his son, daughter, and granddaughter. I took my son and my daughter. I read my Declaration of Amnesty, which is a very good little document. And I signed it. Dr. Munch signed his document. I felt free from Auschwitz, free from Mengele. So now that I have forgiven him, I knew that most of the survivors denounced me, and they denounce me today also. But what is my forgiveness? I like it. It is an act of self-healing, self-liberation, self-empowerment. All victims, all hurt, feel hopeless, feel helpless, feel powerless. I want everybody to remember that we cannot change what happened. That is the tragic part. But we can change how we relate to it. Adri, so isa sa naalala ko yung sa napanood ko kanina, ang bumalik sa isipan ko yung tanong na paano mo patawarin kung matagal lang namatay yung taong nagkamali, yung nagkasala sa iyo, nagawa sa iyo ng kasalanan. So doon, kasi nangyari yan mismo sa akin katulad sa sharing ko kanina sa homily ko ngayong hapon, at yun ay through processing with the guidance of counselor, at parang mayroong ritual na ginawa of letting go, na talagang mapatawad mo na, Pero sa part ko, ang ginawa ko ay talagang pag-uwi sa probinsya, yun yung naging assignment ko sa nag-process sa akin, na puntahan yung libingan kung saan nilibing yung taong kamali, at doon ka mismo magsabi na pinatawad mo siya. So, yun ang isang magandang punto na sabi doon, na yung pagpatawad, naramdaman niya ang kalayaan. Naging malaya sa bigat, sakit na naramdaman sa kalooban.
So, yun experience of liberation. Naging malaya, no? Na matagal na siyang naalipin sa galit, no? Dahil sa nakaraan. At isang magandang binanggit din doon, no? Ni Eva, yung wala na tayong magawa. Nangyari na yun. No? Hindi na natin mabago yun. Ang tanging mabago lang natin ang ating pagtingin, pag-unawa, pagtanggap, no? Na mabago yung ating pagtingin sa masakit na nangyari sa nakaraan, no? So personally, nanasan ko yun, yung ganong karanasan, no? At ang isang katibayan doon ay kaya niyang mapag-usapan na wala na yung sakit na naramdaman, no? Kaya totoo yung sasabing sa pagpatawad hindi naman kinalimutan, no? Kundi nandun, pero iba na ang iyong naramdaman, iba na ang pagtingin mo, no? Kuminsan naging instrumento pa yon na lumalim yung pagkakilala mo sa Diyos, no? Na nakita mo ang Diyos na talagang mamisteryoso ang pamaraan ng Diyos. Dahil yung mga pangyaring yon ay nakatulong na lalo kong nakilala ang Diyos, no? So, yun ang brother, maganda doon sa sharing ni Eva doon sa karanasan niya, no? Sa napakahabang panahon na talagang napakasakit, no? At yun, mayroon siyang binanggit doon na maaring nagalit sa kanya, yung mga naging biktima din kasama niya. Pero ang maganda doon senior na binahagi niya, ang kanyang karanasan, yung healing, no? Yung kalayaan na naramdaman niya pagkatapos siya nagpatawad. Okay, Father Joey, yung sa movie, mayroon ka bang reflection doon sa movie? Or banggitin mo na kung anong gusto mong banggitin. Forgiveness is not easy to do. It is a process, possess a lesson. Kaya kung makikita natin, we can only understand forgiveness when we experience how to forgive and how to ask forgiveness. At kung makikita din natin ang pagpapatawad ay tulad ng sinabi ng sharer natin na si Eva Moses, ay tunay na paglaya. Pinalalaya mo ang iyong sarili sa naramdaman mong galit, sama ng loob, sa sakit na dulot ng mga taong nakapanakit sa iyo. At when you are freeing yourself, when you forgive, you totally healed. Kasi ang forgiveness, ano din siya, is a process of healing and reconciliation, the broken relationship. Ayan, no? This is also an invitation sa ating lahat, no? Sa inyong mga nanonood, sa ating lahat, no? Sabi nga, wala mang perfecto dito, no? We always experience this in our day-to-day experience encounter with our brothers and sisters, na even inside at sa bahay, no? Mararanasan natin iyan. Ang mahalaga lang diyan, yung sinabi niyo kanina, Father, no? You cannot change that, no? You feel it, you experience it, it's the attitude, but one thing that will make us, at least, no, freeing ourselves towards the journey of liberation is at least yung alam mo kung paano ito titingnan. Di ba, Father? How are we going to relate it? Okay, Father Errol, palalimin nga natin itong ating ebanghelyo today because our ebanghelyo today, our gospel today is reminding all of us, no? All of us sinners. No one is sinless. Everyone is sinners. So, importante sa atin itong marinig at mapakinggan. Father? So, yung ebanghelyo natin sa araw na ito, no? 24th Sunday in Ordinary Time, Year A, na nag-umpisa yon, no? Sa tanong ni Simon Pedro, no? Nagtanong sa Panginoon, ilang beses ko ba patawarin ang kapwa ko o kapatid ko na paulit-ulit na nagkakasala, no? Ang tanong niya, 7 beses po ba? No? Pero ang sagot nating Panginoon sa Kristo, hindi, no? Kundi
70 times, 7 times pa, no? Ibig sabihin lang yon, forever kang magpatawad, no? So, yung sinabi natin sa Kristo doon, ikininto niya, no? Sabay, dahil ang paghahari ng Diyos sa katulad nito, no? Yung tungkol sa kanilang lingkod na nagkautang sa hari, no? Na yung isa doon 10 million ang binabanggit, no? At dahil hindi siya makabayad, no? Pagbili siya, kanyang asawa, kanyang mga anak, ari-arian lahat, no? Pero nakiusap siya na naniklod siya sa harapan ng hari na makaawa na sana bigyan pa na ng pagkataon, no? Tsansa na mabayaran nila, no? At yun, no, dahil sa kabutihan kagandang loob ng hari, pinagbigyan, pinatawad siya, no? Kaso, ang malaking problema, dahil sa kanyang pag-alis doon sa hari, nakasulubong niya yung kanyang kapwa lingkod na may utang sa kanya na 500 lang, no? At hindi niya pinatawad, no? Pinakulong niya. Kaya, iba ang naging reaksyon na makasamahan nila na nakaalam sa buong story na kung paano siya pinatawad at hindi siya nagpatawad kaya sinumbong siya sa hari, no? Kaya tuloy siya pinarusahan, no? Hanggang makulang para makabayad, no? Kaya ang maganda doon, no, na sinabi ng hari, no, nagmagandang loob ako sa iyo. Ito yung ipinadama ko sa iyo. Ganun din dapat ang gawin mo sa iyong kapwa, no? So, yun ang pampamulat na ng ating Panginoon Kristo, pampamulat sa lahat na ganun kabuti, no? Ganun kaganda ng kalooban ng Diyos sa atin na forever tayong pinapatawad sa ating paulit-ulit na pagkasala. Kaya ganun din dapat tayo sa ating kapwa, no? Kaya dapat iiral ang pagpatawaran, no? Kaya yun ang naging title natin sa episode na ito, no? Alin ba ang mas mahirap, humingi ng tawad o magpatawad, no? Kasi ang ating pinag-usapan ay tungkol sa pagpatawad na siyang pinakatima ng ating mapagbasa sa linggong ito, no? Father Joey, karagdagan? Ang konteksto ng ating ebanghelyo ay pagpapatawad. Kung ilang beses dapat magpatawad. Ito yung konteksto niya. Kaya ngayon title natin, alin ang mas mahirap, humingi ng tawad o magpatawad? Pero ang tanong ko, mas positive eh. Alin ang mas madaling gawin? Ang magpatawad o humingi ng tawad? Kasi ito, medyo negative pa yan kasi mas mahirap. Alin ang mas madaling gawin? Ang magpatawad o humingi ng tawad? Palitin mo na yan, ha? Alin ang mas madaling O kasi makikita mo, ang sagot doon sa tanong na yon ay hindi madaling sagutin yan. Masasagot mo lamang yan when you experience already how to forgive and how to ask forgiveness. Kasi forgiveness means pardoning and letting go completely, creating and making the offender new again. At ito'y makikita natin doon sa pagsasalarawan sa ating ebanghelyo, yung parabola na kung saan ang hari pinatawagan may utang sa kanya at pinatawad ito. Ngunit ang tulad na banggit kanina ni Father, yung tauhan ng hari ay meron din kasamahan pero hindi niya pinatawad. Kaya nga, kung makikita natin, creating and making the offender new again. Ganun yung ginawa ng hari. At ito yung tinuturo ng hari dun sa kanyang tauhan na hindi niya ginawa. At ito yung kinagalit ng hari. At ito yung magandang pagninilay para sa bawat isa sa atin. Kasi ang pagpapatawad, it requires great grace to forgive. Yung hari, yung intensyon niya, patawarin yung nagkasala sa kanya, yung may mga utang. Pero, tinuturuan niya ng magandang pagtuturo yung kanyang tauhan, pero hindi ganon ang ginawa. At ito makikita natin doon sa Ebanghelyo, forgiveness means pardoning and letting go completely. Creating and making the offender new again. Kapag nagpapatawad tayo, binibigyan natin ang pagkakataon ng isang tao na mabuhay muli sa kanyang pagiging tao.
Ayan, no? A chance, sabi nga, ano, a chance to change a life better. Okay, Father Errol, binanggit mo na yung mga karanasan mo, Father, no? Oh, kanina Nahihirapan ka ba? Kasi Bumili. sasagutin muna natin yung tanong. Alin ang mas mahirap o alin ang mas madaling gawin? It takes 4 years to discover. It takes 4 years to journey. The thorny path, sabi nga, no? Paano mo ito nilalampasan sa buhay? Actually, sa tanong na yon, mahirap man o madali, anong mas madali o mas mahirap? O, ang sagot ko doon, depende sa level ng maturity mo. No? Pag sabi kong maturity, yung awareness mo sa realidad sa buhay natin. No? Kasi sa karanasan ko, no, nagkaroon lang ako ng pagpatawad nung na-process ako. No? Nagkaroon ng processing sa seminaryo. No? Nagkaroon ng yung katulad sa clinical pastoral education, no? Isa yun sa nakapag-process sa akin, no? Nakadalawang quarters kasi ako sa clinical pastoral education, no? Kaya pang nagkaroon ng clinical therapy. So, doon, masabi ko na ang pagpatawad ng sabi ni Father isang proseso, no? Pero maganda kung may makatulong, no? Kasi kapag walang katulad ng third party, katulad ng mga guidance counselor o mga therapist, hindi ka mamulat sa ganon, no? Kaya kailangan yung background, no, sa psychology, no, counseling, no? Kaya ako sabi ko mapalad na nadaanan ko 'yon, hindi lang clinical pastoral education, pati yung nag-CFAM ako, no sa sa Ateneo, na laking tulong 'yon, no, kasi na-process ako lahat doon, no. So doon yung nabanggit ko sa homilia kung paano ako napalaya, no, sa mga masakit na nangyari sa nakaraan. Umpisa nung 6 years old ako, no, na yung pala ay dala-dala ko yun, no, yung galit, na kaya yung pagiging violente ko, no, kasi sa totoo lang, twice akong muntik na nakapatay, no, muntik na akong makasaksak. So doon na pick up yun sa processing, at ang pinag-ugatan doon ay yung tinding galit, no, sa taong tumutok sa akin ng baril, no, nung mga 6 years old ako, no, at nung third year high school na naging biktima kami. Nagkasakit na nga pa yung magulang ko, no, baon na sa utang, biniktima pa, no. Ilang libo din yun ang nawala sa amin, kaya napakasakit yun, no. So yun, at least ngayon, pag napag-usapan ko, may share ko yon, iba na yung naramdaman ko, no? Hindi katulad nung unang sinare ko yon, no? Kumpara yung sugat ay muli mong binuksan, kaya masakit, no? Talagang inamin ko, nagwala ako nung time na yun, nung na-share ko, no? Pero yun ang part na na-ventilate ko yung galit na naramdaman sa kaluban, at doon ako nakapag-release ng galit, at doon nag-umpisa yung proseso ng pagkalaya ko, no, sa lahat ng galit na naramdaman na siyang naging dahilan na hindi ako nakapagpatawad, no. So yung sa tanong na yon ay sabi ko masagot yon sa ngayon, madali ko nang magpatawad at humingi ng tawad, no, dahil nakilala ko ng sarili ko, no, at nakita ko na, no, ang dahilan kung bakit mahirap magpatawad, no. Nakita ko ng dahilan din kung bakit madali ka na makapagpatawad, no. So more on awareness sa sarili natin, no, sa ating nakaraan, no. Yun ang mahalaga na proseso na madaanan. Hanggat hindi ka maging aware, no, sa iyong nakaraan, hindi mo madala, no, yung unconscious na nagmanipulate sa iyo, no,
na naging alipin ka sa unconscious mo sa nakaraan na masakit na karanasan sa nakaraan, hanggat hindi mo dala sa consciousness level at hindi mo ma-process yung sarili, no? At kung wala kang will na magpatawad, mahirapan ka magpalaya, no? So, doon sa willingness to forgive, no? Ay siyang sign o palatandaan na the healing ay talagang going on, no? At doon naranasan mo ang kakaibang gaan, no? Kalayaan sa kalooban at katahimikan, no? sa kalooban, no? At isang maganda rin doon, ay mabago na yung pag-unawa mo, pagtingin mo sa mga taong namuhay sa kasalanan. Kakaiba na, no? Okay, Father, Chewy, may meron? Binanggit ni Father yung maturity pagdating dun sa pagpapatawad. Actually, totoo naman yon. Yung level of emotion ng isang tao ay mahalaga. Asking forgiveness is an act of humility. Kasi being corrected is painful. Kapag kinukorek ka ng mga tao, masakit yun para sa'yo. At hindi yun madaling tanggapin ng isang tao. Pero yung naramdaman mong sakit, doon mo makikita yung maturity ng isang tao pagdating sa emotion na kanyang naramdaman. May mga taong malalim ang blindness dahil sa sobrang galit na kanyang daladala na hindi agad nakapagpapatawad. Kaya nga yung pagproseso, binanggit din ni Father kanina, kailangan ng mga intervention o mga third party o di kaya mga intervention na kailangan niyang makita ng mas malinaw ang pinag-uugatan ng mga bagay na yon. Kaya nga, being corrected is painful, for it brings the mind how we have failed. Diba? Minsan kasi, yun yung ano natin kapag ka nagkamali tayo, yun ang unang psychologically, yun ang unang bumabagabag sa atin Forgiveness is freeing. It is freeing for the one who does the forgiving. Pinalalaya ang isang taong humihingi ng tawad. Kaya nga, makikita mo, isang act of humility din to dahil sa isang taong nakagawaan ng pagkakamali. Kung kaya niyang dali ng kanyang sarili sa paghingi ng tawad. At hindi yun madali. Kung hindi yun madali sapagkat kailangan to ng lakas ng loob, kailangan din to ng the right values to possess kapag humihingi ka ng tawad sa mga pagkakamaling nagawa mo at nagsusumikap kang baguhin ang mga bagay na dapat mong hindi dapat ginawa. Ayan, no? So mga kapatid namin kay Kristo, mga nanonood sa amin, meron po tayong question, no? Baka po gusto nyong makitalakayan sa amin sa mga katanungan, tawag lang po, bukas po ang linya na ito. Bukas na bukas, 0995206008. Okay? At makakatanggap ka ng isang bag na premyo. So, at magbabalik po ang programang #FearNat.
aking puso mong maramdamin. Lisanin man ang tuwa, puso mong namamanglaw. Manginig man sa takot, masindakin mong puso. Mag-ulap man sa lungkot, diwa mong mapag-imot, kapiling mo. Akong laging naghihintay sa tanging tawag mo. Pag-ibig kong ito, isang pananabik sa puso ko. Sa iyong pagbabalik sa piling kong puspos ng pagsuyo, manahimik at makinig ka, maging akin muli. Di mo rin akalain, tinig mo'y hanap ko rin. Ang iyong tuwa at sakit, aking galak at pait. Kung lingid pa sa iyo aking pakikiloob, tuklasin mong totoo, tunay mong pagkatao, kapiling mo. Akong laging naghihintay sa tanging tawag mo. Pag-ibig kong ito, isang pananabik sa puso ko. Sa iyong pagbabalik sa piling kong puspos ng pagsuyo, manahimik at makinig at maging akin muli. Kapiling mo, akong laging naghihintay sa tanging tawag mo. Pag-ibig kong ito, isang pananabik sa puso ko. Sa iyong pagbabalik sa piling kong puspos ng pagsuyo, manahimik at makinig at maging akin muli.
Nagbabalik po ang inyong programa, ang hashtag FearNat. Ayan, nagbabalik po kami sa gabing ito. Okay, Father Errol, meron daw tayong caller sa gabing ito. Shout out muna natin yung ating mga kaibigan. Shout out natin. Father Joey, may una ka? Shoutout kay Maria Lea Bunong, April Amber Ambus, Naidi Santos, Menchi Pascual Herrera, Don Mar de Guzman, Father Errol? Si Brother Tony, Brother Tony Del Rosario. Ayan. At ang iba pa po na nanood po sa atin, si Yankee Lurca, si Ernie Bernadas, ka Ernie oh. si Brother Ernie. So yung caller natin na sa gabing ito, isa sa masugid po na napanood, nabanggit kanina ni Father Due, si Amper. April Amper Ambus. Kabayan ko po ito. Nena? Hello? Hello po. April. Naputol ang linya. O, dugtong mo na, dugtong. Shoutout kay Diana. Ayan. Ayun. Ayan. Tumatawag na. Okay, habang nag-aantay muna tayo sa ating caller, pinakinggan natin yung telepono, no? Na nag-ring. Akala ko parang balagtok lang yung nag-ring sa unahan, no? Pero yan po ang aming inaasahang caller sa gabing ito. Kaya pakinggan natin yung ating interaction, ating talakayan kay Miss April, no? So, napakagandang pagbibigayan ng karanasan sa gabing ito, no? Hello? Hello po, Ma'am April. Good evening. Okay, Father Errol? Hindi pa nipasok yung audio. Ayan, no? So, meron siyang problema, no? Tawag na lang mamayang kunti, no? Mamayang kunti, tuloy lang ang dial habang kami ay nagbagulbol dito sa harap. Okay, Father Errol? Napakaganda po ang... Ayan, hello! Hello, magandang gabi. Yes, good evening po. Ayan, si Ma'am April, good evening. Welcome to Good this... evening po. Welcome sa show natin, no? Ang show na ito ay show mo rin sa gabing ito, kaya magandang Yes po. pakinggan natin ang ating tala. Okay, Father Errol, gusto kang kausapin ni Father Errol. Father Errol? Okay po. April. Yes, mayang gabi eh. Mayong gabi. No, kabayan. Yes, pa. Oh. So, anong mo, mag-share ka o magtanong sa gabi? Ano po, yung magsishare po. Sige. Makinig kami, no? At Okay ang po. lahat na nanonood natin. ngayon, Okay, Ma'am April, bago ka mag-umpisa sa talakayan mo, sa maalaala mo kaya na ibabahagi sa gabi ito, magpakilala ka muna sa amin. April, taga saan po kayo? Saang vlog Hello kayo? po, I'm April Ambus po from Aldagohol and presently residing in Pike Place Village po sa Inta. Ayan, no? So, Opo. klaro yun, no? Okay, Ma'am April, what makes Opo. you why are you interesting, or what it is interesting tonight na gusto nating pag-uusapan, yung forgiveness? Do you have Yes, experience? Okay, pagibahagi nga natin sa gabing ito. Paano mo nalalampasan ito? Ano sa'yo ang forgiveness? Paano ka naging tanda o tumanda or nag-grow sa forgiveness na ito? Sige nga. Hello po. Hello, sige, go ahead. Okay po. Babasahin ko po yung alin ang mas mahirap magpatawad or maghingi ng tawad. Una-una po, good evening sa inyong lahat, Father Errol, Father Joey, and your brother Fidel. Mas mahirap po ang magpatawad. Hello po. Okay. Yan, sige. Bakit po mahirap? Ang magpatawad.
mas mahirap ang magpatawad. Forgiveness is a difficult process po. So how do we get over it? I ask God's guidance for His mercy and grace. God wants us to be free from anger, worries, and anxieties. It is a decision to forgive. Forgiveness is not about weaknesses, sinfulness, but it's about mercy and grace of God. That's why, by the power of the Holy Spirit, I have to forgive those people who have done wrong to me. Para ma-complete yung grasya na matatanggap ko para sa pagpapatawad, number 1 po, forgive because you love yourself. Remember that you are loved by Jesus Christ. Beg for the grace for forgiveness. It will benefit the whole family, community, and the church. At pang-apat, enjoy life today and forever. Kasi di ba po, masarap po ang magpatawad. Dahil may kasabihan po, kapag hindi po tayo marunong magpatawad, hindi rin po tayo patatawarin ng ating Panginoon. Yun lang po. Okay, Salamat po. Okay, Father Joey, meron ka bang gustong itanong kay Ma'am April? Exactly din yung sinabi talaga. Forgiveness is good for the person who offers it, reducing anger, depression, anxiety, and fear, and upholding the person to release and freeing himself from the emotional bondage produced by the offender. Kaya maganda rin yung... Ma'am April, are you still there? Ano pa? Andyan ba si Ma'am April? Yes po. Oo. Okay, nakuha mo ba yung sinabi ni Father Joey? Yung kanyang Choppy affirmative? lang po. Putol-putol. Ayan, putol-putol. Okay. Hello, Ayan. hello po. Oh, hello, hello. Okay na, okay na? Okinawa, Sige po, Japan? okay na. Okay. Oo. Okay, so napakaganda mong ibinahagi sa gabi ito. So Ma'am April naman, ito karagdagang tanong ko Hello lang po. ito. Karagdagang tanong Choppy ko po. lang. Hello? Chappy. Yes po. Chappy? Okay na po. Okay na. Wala nang helicopter? Oo. Okay. O sige. So, karagdagang tanong ko lang po, Ma'am April. Ito talaga ay konkreto mong karanasan. How you overcome, no? Yung kanong karanasan, no? Kasi kung tutuusin lang, ang forgiveness ay hindi naman talaga atin eh. Hindi atin po yun, no? Yan po ay sa Diyos. Sa Diyos. Kaya ang lahat ng iyan, makamta natin sa bunga ng ating pananampalataya sa Panginoon, no? So, Ma'am April, Opo. umiyak ka ba noong time na ikaw ay Diyos ko po. nagpagawa? Sobra po. Sobrang iyak po. Ha? Lumukso ka ba? O sa tuwa? O tumalon? Sa lundag sa tubig? Ano ba? Anong karanasan mo doon nagpatawad ka? So, yung sobrang nasaktan ka. Hindi naman po basta-basta yun po, di ba? Ayan. Kung po yun. talagang yung iniyak mo na lahat. Ayan. Hello No? po. Okay. So, sa awa ng Diyos, yun ay nalampasan mo na. Ma'am April, tama po ba? Yun yung nagpapalaya sa akin po. Yung ang sarap ng feeling, at peace po ako. So do you feel taba ngayon? Tumaba ka ba ngayon? Yung mataba ba ang puso mo hanggang ngayon? Yes po. Ayan, no? Ayan, maganda yung kiniklaim Katulong mo. ng Panginoong Jesus. So, yun ang bunga sa pagiging mapagpatawad. Opo. Forgiveness po. Kabayan. Yan ang bunga ng katabaan na walang kolesterol. Kasi talagang yan ay mula sa Diyos. Biyaya yan ng Diyos. Opo. Okay, Ma'am April, meron ka bang gustong Yes, po. idagdag? 1 point lang? May idagdag ka ba? Baka may gusto kang batiin. Binabati ko po yung mga ka-work ko po sa Aglo Corporation po, kay Brother Emil at sa kay Jeanette. Yung mga friend ko po sila. Office mate ko po si Brother Emil. Ayan. Okay, Salamat, Ma'am April. Salamat po. Thank you very much Okay po. po. Salamat. God bless po. sharing. Maganda. Okay. Okay po. God bless po. Yan. So, napakaganda. Okay, Father Joey, may reflection ka sa sinabi niya. Dagdag. Okay, napakaganda yung sinabi ng ating caller kanina, no?
ay isa yan Sharer, konkretong no? Nag-share din siya. isang konkreto yan na karanasan na kung saan ay kanyang ipinamahagi sa atin, no? Ang pagpapatawad po ay hindi madali. I admit. Madaling sabihin, ngaw-ngaw ka na ngaw-ngaw, madali. Pasikat lang sa bunganga mo, ngaw-ngaw pa rin, madali. You can explain so many beautiful words, no? Floral words, you can explain all the adjectives na kailangan mong associate sa forgiveness. It is easier than doing, no? Pero, sabi nga kung titingnan natin yung ebanghelyo, no, ni St. Peter, no? Yung love ni Peter doon sa forgiveness, yun yung magandang tingnan natin, no? Kasi kung si Peter lang titingnan natin, mismo pagkatao niya, tayo yun eh. Pinakita lang ni Peter, yung ano tayo. Di ba? We are human calculators. No, we calculate, no? We calculate. Kaya tinatanong niya kung ilan beses ba tayo magpatawad, no? Yan yung tendencies natin bilang tao. Pero ano bang ginawa ng Diyos, no? Anong sagot ng Diyos sa kanya, no? 70 times. Walang humpay na kapatawaran, no? That's our challenge. So that's our calling. Kung hanggang kailan tayo magpatawad. Pero isang bagay na lagi nating tatandaan na ang forgiveness, ang kapatawaran ay biyaya ng Diyos. Hindi yan nakukuha sa bangkita, hindi yan nakukuha sa talipapa, o saan mang ano ka naroroon. Yan ay biyaya at grasya ng Diyos. Okay, pareho, palalim, no? Masarap na pareho. Palalim. Karanasan sa buhay ito. Okay, So, isang karanasan talaga na medyo mapadali ang iyong pagpatawad if you are a prayerful person, no? Pag sinabi kong prayerful person, namuhay ka araw-araw na laging aware sa presensya ng Diyos sa iyong buhay, no? At hindi lang awareness, kundi nakikita mo, na naunawaan mo kung paano nakikitungo ang Diyos sa ating lahat, no? At makikita mo sa ganong uri ng pamuhay na prayerful life na ikaw ay tinawag ng Panginoon ng Diyos na maging kanyang bibig, maging kanyang puso, maging kanyang kamay, no? Na isang pusong laging nagpapatawad. Kaya yun ang ano ako, brother, na hindi tayo nagpatawad, binanggit mo kanina, no? Na ang Diyos nagpapatawad, tayo lang ay naging instrumento, no? At maging instrumento lang po tayo, no? Maging kinatawan po tayo ng Diyos kung tayo namuhay kaisa niya lagi, no? Kung namuhay tayo araw-araw sa panalangin at namuhay tayo sa panalangin, namuhay tayo na isang puso at isang diwa ang ating Panginoong Kristo, no? At magkitungo tayo sa isa't isa sa lahat ng malikha sa pamaraan ng Diyos kung paano siya nakikitungo sa atin. At tayo na ang naging embodiment ng Diyos, no? So, yun ang napakalaga na marating natin sa buhay, no? Kung tayo'y naging madasalin, na ang buhay natin ay isang panalangin. Okay, Father Joey? Meron pa bang isang caller? Okay, ayan. Frederick Caroso. Ang mas mahirap po ay ang magpatawad kasi po may hustisya po ang pumapagitan, lalo na po kung may bagay o buhay na nawala. Ayan, there's justice, Ang mas mahirap po ay magpatawad, no? So, yun ang yun nga, iba sa mga comment na marinig natin, na sabi, Father, madaling magpatawad pag sinasabi, no? Kapag hindi ka involved, kapag hindi ikaw mismo ang biktima, no? Pero, kapag ikaw ang biktima, napakahirap, no? Kaya yun ang dapat maunawaan natin. So, Hello? mayroon pang pangalawa na Hello? Hello, good evening po, Hello? Mian. si Hello Mian. po, Father. Magandang gabi, Mian. Magandang gabi po sa inyo. Oo. Klaro ba kami dyan? Klaro po. Okay. Klaro ba mga buna namin? Ano ba? Magkita mo. Mian, mag-share Opo. ka o magtanong? Magandang Share share. ng konti, Father. Share ng konti. Mag-share ka ng kaunti. Sige, Mian, makinig kami.
Good evening po sa inyong lahat. Ako po si Mayan, tiga-Karangalan po, Father. Ano ko po, yung opposite na tanong, di ba po, ano po yung mas madali? Hello po. Okay, sige. Ano Tuloy-tuloy. po mas madali? Oh. Para po sa akin, sa pananaw ko po, mas madali po yung humingi ng tawad. Tawad. Kasi po, para po sa akin, ako po yung taong mali o tama, mas gusto ko po humingi ng sorry at pasensya. Para po kasi sa akin, sa tagal ko po na nagsisilbi at nakakasalamuha ng mga ibang tao, ang napapansin ko po, pag hindi po sila humihingi ng sorry, lumalaki po yung galit, para nagiging galit po yung lumalaki. Oo. Tapos po, mas sa pananaw ko, Father, mas gusto ko po yung humingi ng kapatawaran. Para, kumbaga wala po kung kapatawaran na talagang taos po sa puso, para matapos man yung araw na yon, wala po akong daladalahin. At saka, may peace po sa, hindi po lumalaki yung galit. So, Mian, sa'yo mas madaling humingi ng tawad, no? So, ang tingin ko doon, no, kasi pag ganun ang attitude ng isang tao, mayroon siyang pag-unawa sa pangyayari na parang it takes two to tango, no? Magkaroon ng problema, ibig sabihin, kahit maliit man, may contribution ka doon. Kaya, ganun, mas gusto ko po kayo magpakumbaba. So, yun ay isang pagpakita ng kababaang loob, no? So, magandang katangian yan sa isang tao, no? Na kahit nakita mo na hindi naman ikaw nagkamali, no? O kung maliit lang ang contribution mo, pero at least ikaw ang humingi ng tawad, no? Para hindi na lumala, maganda yung binanggit ni Mia, no? Para hindi na lalong lumaki, no? Lumala yung problema. Saka tumigas po yung puso. Oo. So, kasi pag tumagal po, mas magiging malaking galit na yun eh. Oo. So, yun isang magandang katangian sa dapat ma-invite ng bawat isa, no? Na matutong mapagpakumbaba lagi, no? At titignan na ang lahat ng pangyari, mayroon tayong kahit maliit na i-contribute, no? So, yung pananaw na it takes two to tango, no? Na tanggap mo yun na kahit pa paano, mayroon kang na-contribute bakit nagkaroon ng problema. So, ang ugaliin ay humingi lagi ng tawad. Maganda po, Mian. Salamat sa sharing mo. Maraming salamat din po, Father. Okay. Maraming salamat po, Timian. Mian, sino pagkain mo? Maraming salamat God bless po. and thank you very much, no? Okay? So, kung may gusto pa diyang umambit sa aming talagayan, tumawag lang po kayo, ha? Bukas po ang tubo ng aming telefon para kayo makapasok. Okay, Father Joey, meron ka bang gustong palalimin sa topic natin sa gabang ito? Maganda yung sharing ni Ate Mayan na maliit pa lamang ay yung bang hindi pinalalaki yung sitwasyon, na yung pagsasabi ng sorry ay it invites everyone to reconcile the gap. Hindi pinalalaki yung gap masyado. Kaya nga, kung makikita natin yung thinking ng mga tao, may mga thinking na ganun, mas maganda yung ganung thinking na there is no forgiveness if one wants punishment. Kung hindi reconciliation ang dulot ng pagpapatawad, hindi punishment. Ayan, no? Kaya lang sa mentality natin na mga tao, sabihin na lang natin tayo, no? Gusto talaga natin yung salita na sorry. Kahit na lumapit na sa iyo yung tao, nakipag-ano sa tao, we wanted to hear, no? The concrete word sorry. Yun madalas yun ating inaasahan. Pero kung titingnan natin,
the fact that the person is approaching you already, siguro, yun ay a message of reconciliation. Hindi mo natin kailangan yung the word sorry, because the fact that he approached you and he says many things of you, it means na he is humbly doing her or his part para mapalapit, no? Father, ano sa tingin mo sa sinasabi ko? Tama, no? Tama, di ba, Father? Tama, Hindi mo na Maganda. kailangan, di ba? Because sabi nga ng ating pagtatalakayan sa gabing ito na kung mature, sinabi mo kung mature na tayo sa pagtanggap at pagbigay, ibig sabihin, kahit sa maliit na gestures lang, iyan po ay isang bagay na kung saan masasabi natin na we are willing to welcome, we are willing to accept, and we are willing to forgive. So, Father Errol? So, mayroong si Dayan, no? Mas mahirap po ang magpatawad kasi po naiiwan sa memory at mahirap po kalimutan. Lalo't masyadong malalim ang sakit na naidulot ng kasalanan ng iba sa atin. No? So, mayroon din kay Rose dito. Mas mahirap ang magpatawad dahil sa nangyari, doon nagmumula ang galit at doon natuto bumangon ulit. At araw-araw yun ang naisip at takot na maulit muli kaya mahirap magpatawad. So, ito yung sharing ni Dayan at ni Rose. So, talaga po, binanggit na rin kanina, mayroong sambit din na talagang pag lalong malalim na ang sugat na idulot noon, na talagang napakahirap, no? na magpatawad. So, ang laging tugon ko naman po sa ganong reaksyon natin, kasi kapag hindi tayo magpatawad, maging alipin tayo sa sakit na naramdaman. No? Kaya yung sabi ni Rose ito, para pa araw-araw, no? Yun ang tanong, hanggang kailan ba natin hayaan nating sarili na maging alipin sa takot o sa galit, no? Na tayo rin mismo ang maghirap, no? Tayo rin mismo ang maging biktima, no? Tayo ang maging talunan dahil ano-ano ng sakit na lumalabas sa atin, no? Dahil sa negative feelings, negative emotions sa atin, no? Kuminsan kapag itong COVID-19 ay more on positive na na negative positive charge, at tayo ang katawan natin ay masyadong negative, no? Positive and negative nag-attract, kaya madali kang mahawa talaga, no? So, 'yun ang isang dapat pagnilay-nilayan at dalhin natin sa panalangin, no? Na tayo ay bigyan ng lakas ng Panginoon, biyayaan ng Panginoon na magkaroon ng will, no, to forgive, no? Kasi ang unang talagang mapalaya, no, katulad doon sa video natin kanina, binanggit ni Eva, no, doon sa video, na ang kalayaan, na ang isa sa naging bunga sa pagiging pagpatawad, naging malaya ka sa galit na matagal lang na nangyari sa nakaraan. Father G, basahin mo nga, Father. Sabi ni Rose DG, for me, ang mas mahirap ang humingi ng tawad kasi dapat sincere ka at maipakita mo na ikaw ay nagsisisi sa nagawang kasalanan. Yan. Yung sincerity po na magandang makita naman po natin talaga yan. Ayan, no, sabi nga, no, we have the capacity to forgive, no, because in the very first We place, have the power to forgive. Yan, Sabi ni Eva Moses. So, mayroon na po tayong third caller. ayan, ito po ay galing sa Dubai, no, so this long distance calls, ang pangatlong caller natin sa gabing ito. Brother Ron Ilarcosa. Hello? Hello po. Magandang Hey. gabi sa iyo, brother. Hello, magandang gabi po. Nagkamali. Mag-share ka o magtanong? Mag-share? Ay, mag-share po ako, Father. Sige, salamat, Ron. Sige. Okay po. Ang sa akin po, sa personal kong pananaw, mas mahirap yung magpatawad.
Kasi pagka ikaw yung magpapatawad, parang a part of yourself, parang inilet go mo. Parang quits na, okay na. Ikaw yung nasaktan. Kumbaga, on my part, sa experience ko, ako yung nasaktan, ako yung nalugi, ako yung nawalan. So parang mahirap sabihin o tanggapin na okay na yun lahat at wala nangyari. Kaya po ang sagot ko ay mahirap magpatawad. Pero hindi naman tayo pare-parehas ng karanasan. Alam ko rin na may mga kaibigan din kasi akong nahihirapan din silang humingi ng tawad kasi parang kumbaga nahihiyan sila dun sa tao. Sa personal ko pong karanasan kasi ako nahihirapan talaga akong mapatawad ng tatay ko kasi lumaki ako na noon akala ko perfectong pamilya kami, tapos yung ama ko ay ginagawa ang lahat para maging mabuting aming magkakapatid, mabigyan kami ng pang-araw-araw na pamumuhay. Pero it turned out na iba pala yung kwento ng pamilya na siguro po kung may pagkakataon, i-detalye ko yun. Pero to cut the long story short, na eventually nung namatay yung mami ko, na tuklasan ko na iba yung kwento na kinamulatan namin. Pero ang una ko talaga naramdaman doon ay betrayal. So parang sabi ko, para saan pa ngayon ang mga pinagsumikapan ko? Ba't ako nag-aral ng mabuti? Ba't ako nangarap? Yun, yung isa po yun. Tapos, ang pinakamahirap kasi na point doon, Father Errol, dinideny ko, nagalit ako sa tatay ko. Kasi parang at that point, nag-iisip kasi ako na para saan pa yung galit ko, nangyari na naman. Kumbaga, ba't pa ako magagalit, nasa ganito ng sitwasyon. Hindi ko na naman maibabalik yun. At siya din, parang sa hiyanga, hindi na rin siya makalapit sa amin, hindi na rin niya kami kinakausap. Tapos pag nagtatanong kami, yung medyo aloof na siya na parang sobrang mali ng ginawa niya, hiyang-hiya na siyang humingi ng tawad. Pero kami naman, parang dahil hindi naman kami nag-aaway or nagkakasagutan, parang sinasabi namin na hindi naman talaga ako galit eh. Pero deep inside, nandun pa yung sama ng loob. Pero eventually, ako din po yung nagdusa. Kasi totoo po yung sinasabi niyo na hindi ka palalayain ng sama ng loob. Kumbaga, hindi ko pinili yung landas na magpatawad eh. Ang pinili kong landas nun yung ikimkim lang sa sarili ko. Pero nag-backfire sa akin. Hanggang sa ako mismo nahirapan ako magtiwala sa ibang tao. Napakamalisyoso ko. Kapag may ginawang mabuti yung isang tao, mas mabilis akong mag-isip na bakit niya ginawa yan? Para saan yun? Bakit ang buti ng kalooban niya? Kumbaga parang hindi genuine na dumarating sa akin yung ginagawang kabutihan na ibang tao para sa akin. Pero ang malaking naging tulong po sa akin para magpatawad, dahil talagang sobrang hirap po talaga, ay ang pagdadasal. Naniniwala ako na grasya, dahil sa tulong at sa awa at grasya ng Panginoon. Sa pamamagitan nun, unti-unti kong naunawaan na ang landas ng pagpapatawad ay mas masaya, mas magaan sa kalooban. Nung pong pandemya, nitong May, April-May, nagka-stroke po yung tatay ko. Tapos kinangailangan niya talaga ng malaking halaga. Nung time na yun, para sa isip ko, ito na yung time ko para gumante. Kasi isa po sa pinakamasakit na nangyari sa amin, yung magkasakit yung nanay ko, tapos siya yung inaasahan namin bilang tatay, dapat siya yung nagpapadala, siya yung nag-aasikaso lahat. Pero wala siyang pakialam eh. I mean, kakausapin mo siya, sige lang, ganun. Tapos, hanggang sa nagpadala lang siya ng 20 mil. Seryoso yung sakit ng nanay ko, aantin namin ng 20 mil. Then eventually, yun nga, so namatay yung mami ko. Tapos parang dumating na itong pagkakataon na to, nung nag-isip-isip ako na nagdadasal ako sa Panginoon, sabi ko, ayoko pong maging katulad niya. Gusto kong lumaya din ako dun sa sakit ng pakiramdam na gusto ko siyang napaghigantihan. Kaya, ayun, nagbigay po ako ng pampagamot niya sa hospital at sinabihan ko rin siya, nakalimutan na namin at pinatanggap ko ng maluwag sa kalooban kung ano man po yung nangyari. Ang sabi ko lang sa kanya, mag-focus siya sa pagpapagaling, mag-focus siya sa pagpapalakas kasi gusto kong nandun siya sa kasal ito. Sa kasal po namin, Kai. Parang dahil doon, awa naman ng Diyos, naka-recover siya, isa nagpapadala siya ng video na nagpa-practice siya maglakad. Tapos ako din, parang awa ng Diyos, unti-unti, kahit na nahihirapan ako, lagi na lang po ako lumalapit sa Diyos kasi nga, ang lahat ay grasya.
naniniwala din ako na yung mga conflict sa paligid ko na nakikita ko ay pagkakataon ko din para hingi ng grasya ng Panginoon. Kaya po sa tulong at awa, sa tulong ng awa at grasya ng Panginoon, nagiging madali. Pero kung ako lang, mahirap po talaga. Mahirap talaga magpatawad. Yun lang po, Father. So, praise the Lord. Salamat sa siring mo, Ron, no? Na napaganda yung punto na ibinagi mo sa gabing ito, no? Sana po makatulong Father din po Joey? sa iba. Napili ng landas ng kapatawaran at pag-ibig. Yeah. Sabi ni Alexander Pope, to err is a human, to forgive is divine. Talagang mahirap magpatawad, lalo na kapag malalim ang sugat. Kapag deep-seated ang sugat na naramdaman mo sa isang tao, kahit na magulang mo siya, kahit na hindi mo siya kamag-anak, kahit na kamag-anak mo siya, mahirap magpatawad talaga ang isang tao kapag deep-seated ang sakit na kanyang naramdaman. Pero kung makikita natin, forgiveness reflects the character of God. Sa pagpapatawad, nakikita ang karakter ng Diyos, hindi ang tao. To err is to human, to forgive is to divine. Sabi ni Alexander Pope. Kaya kung makikita natin, the highest virtue of a human because it clearly reflects the character of God. Kapag nagpatawad ka, doon mo pinakikita yung pinaka-karakter ng Diyos. Ayan, makikita natin yan kapag nagpapatawad tayo. So, maganda yung sharing ni Ron. Ron, ano din ka pa, no? Salamat kayo yung sabi mo na Father. napakahalaga ng papel ng panalangin sa pagpatawad, no? Yung ng presensya ng Diyos, no? So, yung ganong sharing, yung panalangin, no? Tinignan ko yun sa sa pananaw na ma-let go mo o you experience dying to yourself. Hanggat hindi ka mamatay sa iyong sarili, hindi ka magpagpatawad, no? So, ano ba ibig sabihin yung mamatay sa sarili? Yung kagustuhan mo, yung pananaw mo, standard mo sa buhay. Kasi kumisan doon nag-umpisa yung galit no? Na may inasahan ka, katulad sa sharing ni Ron, no? Medyo frustrated siya sa nangyari sa father niya, no? Na kumisan yun ang naging dahilan ng galit, no? Kaya hanggat hindi tayo mamatay sa anumang gusto natin mangyari sa buhay, no? O sa standard natin, sa anumang program sa isipan natin na dapat ganito ang gagawin mo, ganito ang inasahan mo, no? At hindi mo nagawa, ano? No? Hanggat hindi tayo doon sa mga expectation, pag hindi tayo makalit go, no? Makalaya sa ganong standard natin sa buhay, talagang mahirap magpatawad, no? So, Ayan, so napakaganda mong naibahagi sa amin, Brother Ron, no? Ilang linggo, ilang taon, ilang years mo ba, dekada mo ba bago natagpuan yan, nalampasan? Ano po siguro magdadalawa kasi 2006 yan So, mga 10 dekada at mga 12 years ganun. O, diba? Dekada, it takes Matagal years. po. It takes time. Proseso yan proseso nga. Diba sabi nga, through God's act of forgiving, ay siya lang magtatanggal ng guilt natin, ng kasalanan na meron tayo sa ating puso, yung kirot baga, siya lang magtatagal. And through the action of God, it releases the liberation aspect, no? Yung moment ng liberation. At kapag na-experience natin yung liberation, sabi nga, nagbabalik ito sa atin ng reconciliation. Diba? Napakaganda. And reconciliation offered many gifts, no? Yung spiritual life natin, yung physical natin, yung emotional natin, diba? Yung ating dangal at dungog, diba? It will restore because it is the action of God na working in us. So napakaganda yung karanasan mo, Brother Ron. Padre, mayroon ka pang karagdagan? Yun lang ang isang sharing ko doon, isang nakikita ko doon, no? Yung kitang-kita doon sa yung sa kasabihan na ang mga santo ay may mga nakaraan na medyo masakit.
Kaya ang mga makasalanan o mga mahina, no, ay may future, no? So, yun ay magandang panghawakan yon, no? Na isang magdala sa atin ng ating pananalig, panampalataya sa Diyos na maging mapagpatawad, no? So, yun, isang magandang yun, sa sharing ni Ron, yung kalagahan ng panalangin na makita natin, no? Ang misteryosong pamaraan ng Diyos natin na walang hanggang pag-ibig at walang hanggang nagpapatawad sa atin. So, salamat Ron, no? Salamat. Maraming pong salamat. Maraming Thank you din po. salamat, Brother Ron. Maraming salamat, no? Welcome po. Good Okay. night po. Shout out tayo, Father Joey. Mayroon pa ba? Okay, wala na. Okay. So sa inyong mga nanonood na hindi nakicomment, na hindi bakibahagi, patuloy lang po kayong tututok sa talakayang ito dahil ito nagpapalawig sa atin sa ilang kilometro ng ating buhay upang tayo'y manatili sa pag-ibig ng Diyos kasama ang kapatawaran. Okay? Pag-usapan natin, Father Joey, yung expertise mo, yung paano ba magpapatawad sa pagbabalik ng programang #PhilNat.
Nagbabalik po ang inyong programang Hashtag FearNot. Ayan, magandang gabi pong muli, no? Kayong mga kaibigan namin sa France, sa Hong Kong, sa Australia, na patuloy na nagsusubaybay sa Dubai, sa UAE, lahat-lahat po sa inyo maraming salamat na patuloy kayong nanonood sa aming pagtatalakayan. Okay? Tuloy natin, Father. Bago natin ituloy, Father, mayroon pa ba tayong shoutout? Meron ba? Wala na. Okay? Babasahin natin yung ating ginawang... Ayan. Hindi natin nabanggit kanina. Oh. Sige, Father, basahin mo nga. Sila Evelyn Galam, mapagkumbaba sa tao at maghingi ng tawad, pero mahirap manghingi ng tawad sa tao na may pusong bato at mataas ang pride niya. Ayan. Ayan. Okay. Justin Nusino, magandang gabi po sa lahat na sumusubaybay tuwing linggo ng FearNot. Magandang topic na ebanghelyo ngayon, lalo na sa mga tao na malalambot ang puso na magpatawad. Sana all sa bawat pagkakasala may kapatawaran, kaya wag tayong magsawang magpatawad sa mga taong paulit-ulit nagkakasala. Ganon din naman kasi ang Diyos natin, hindi niya binibilang ang mga kasalanan natin. Amen. Ayan, no? Wala na yung pangatlo na yan, wala na. Kay April Amper Ambus, mas madaling humingi ng tawad kung alam mo naman na nagkamali ka o nakasakit ka sa kapwa. It's a sign of humility po dahil pinalalaki kami na kapag nagkamali, humingi ka ng sorry. Ang tanong paano kung sorry ka tapos di ka pinatawad? Ayan. Ayan. Ganun paano? Sagutin mo Ano pa kung di ka pinatawad? For me, kay Don Mar de Guzman, for me ang mahirap ay ang humingi ng tawad. Kasi dapat sincere at nangangako ka na hindi mo na gagawin ang bagay na nakasakit sa kapwa mo. Unlike sa pagpapatawad ay madaling gawin, makita lang ang taong humingi ng tawad ay sincere ay unti-unti nang mapapatawad niya ang tao. At higit sa lahat, kung tinanggap mo si Lord sa buhay mo, tiyak na ang puso mo ay lubos na magiging mapagkumbaba. Both needs to pray to forgive themselves and each other. Ayan, amen. Kay Don Mar de Guzman. Ayun, yung porsyento pala sa ginawa nating survey na mga tanong na ito, no? Pinapakita dito na mas malawak, mas malaki yaong madaling magpatawad kaysa humingi ng kapatawaran, no? Sa ating ginawang survey, there is 67% at 33% on the opposite one, no? Yung humingi ng kapatawaran at ang magpatawad. Mas madaling magpatawad, no? Mas madali. Kasi sasabihin mo lang, okay na. Pero, pag humingi ng kapatawaran, hirap. Kasi bakit? Sabi nga ni Gumiran kanina, no, 82% na, while humingi ng kapatawaran, reduces to 18%. Fake news pala yung kanina, no? So, 82% nagpapatawad, humingi ka ng kapatawaran, 18%. So, di ba? So, yun yung malaking pagpatrabaho sa atin, no? Mas malawak talaga yung tinatawag natin kinakain tayo ng ating. Kasi pride lang po yun, Padre, di ba? Pride yun number one yun eh. It's pride that hinder us to allow others to be forgiven. And we tend to forget na ang pagpapatawad pala ay isang bunga para sa atin, no? Bunga na pinagkaloob sa atin. Okay, Father Joey? Paano ba magpatawad, Padre, sa matitigang ang puso? Matitigang na po. Yung mga tigang na tigang, Padre, marami kang karanasan yan kasi misyonero ka kung saan-saan ka nakarating. And I'm very sure na marami kang karanasan doon. No, paano mo ito pinapatawad? Kahit na sa gaano kahirap, but you have to say yes to my Lord. Una, i-recognize mo muna na may nagawa talagang pagkakamali ang isang tao. Hindi madali ang magpatawad tulad ng mga sinasabi ng marami, pero later on, you will realize na ang pagpapatawad ay isang proseso na kasama ang Diyos. Sa sarili mo lamang, hindi mo kayang magpatawad. Siguradong gaganti at gaganti ka sa mga sakit na dinanas mo, sa sakit na dinulot sa iyo ng pagkakamali ng isang tao. Pero dahil kasama mo ang Diyos, yun, nagsisimula ang himala ng pagpapatawad kapag kasama ang Diyos sa proseso na nangyayari sa iyong pagkatao. Kapag ang
nakikita mo ay hindi lamang yung pagkakamali ng iyong kapwa, kung hindi nakikita mo rin ang kabutihan sa kanila sa kabila ng nagawa nilang pagkakamali. Kasi makikita kasi natin na ang buong pagkatao ng tao ay hindi naman talaga masamang masama. May mga pagkakataon nakagawa siya ng masama for the consequences na nangyayari sa kanyang pagkatao. At makikita natin to na yung mas malawak na pananaw ay hindi natin masyadong tinitignan yung masamang pag-uugali niya, bagkus nakikita din natin yung kabutihan na mayroon siya. At sa tingin ko yun yung pagpapatawad. When we look at the person, when we forgive the person, we see the goodness to the person. Padre, sa tanong mo, brother, ito'y base sa karanasan ko, ang pagpatawad ay parang isang proseso yan sa iyong sarili, no? So, first step ay huwag ka agad-agad maghusga, no? Yun ay isang napaka mahirap na marating natin yon, no? Pag sabi kong huwag ka agad-agad maghusga na mali o nasakta ka ng ginawa niya, ang ano doon, ang unang gagawin ay tanungin, no? Ang tanong hindi lang sa tao, kundi tanong din sa iyong sa iyong sarili. Bakit sa tingin ko, no? Bakit ako nasaktan sa sinabi niya, sa nagawa niya, no? Yun isang isang sabi kong wag agad maghusga, no? At tapos alamin bakit ganun ang ginawa niya, no? Kaya ang ano nun, more on understanding. Kapag hindi mo marating yung level na maunawaan mo bakit nagawa yon ng tao, no? Napakahirap magpatawad, no? Kaya pagkatapos maunawaan mo, ang sunod na challenge doon ay matanggap mo ba o hindi, no? No. Kapag hindi mo matanggap at manatili ka sa iyong sariling standard, talagang mahirap magpatawad at mahirap na magkaroon ng kapayapaan. Mahirap magkaroon ng reconciliation. Kasi kung minsan ang nangyari, we demand sorry sa tao, no? Na kung minsan sa pananaw niya hindi naman siya mali, hindi naman siya nagkamali, hindi naman siya nagkasala, no? Kaya pag umiral din yung pride niya, katulad sa pride mo na mag-demand ka, no? Sabi niya, bakit ba ako mag-sorry, no? Na hindi mo ako kasala, no? So, yun ang isang proseso na kung mahirap, no? Na magkaroon ng reconciliation, magkaroon ng pagkasundo, no? Dahil mayroong sabi mahirap magpatawad, no? Dahil nasaktan ka dahil hindi mo naunawaan, no? At hindi mo natanggap na yun ay bunga ng kanyang kahinaan o bunga ng kanyang standard sa buhay, no? Kasi yun hanggat hindi mo ma-recognize yung pagkakaiba, no? At hindi mo matanggap ang realidad na talagang maraming pagkakaiba ng bawat isa, mag-ibang paraan. Kaya ugaliin talaga, no, bago yung maunawa natin tunay na pagpatawad ay ang attitude natin, no? Umpisahan sa attitude na hindi ka maging mapaghusga, no? Kundi ang attitude mo ay lagi mong i-clarify. Una, i-clarify mo sa iyong sarili at yung taong involved mismo, no? Kaya kapag ganun ang maging attitude mo, na talagang maano agad, hindi agad lalaki ang issue o ang kailangan mo magpatawad, no? Kasi kapag nalaman mo na para sa iyo nagkakamali o sinaktan ka, no? Kasi ang standard mo ay iba, no? Doon sa kanya. At hanggat hindi ka mamatay sa iyong sariling standard, ikaw mismo din ang mahirapan, no? Kaya
ang forgiveness entails dying to yourself, no? To your own standard, to your own pride, to your own tawag nito yung mga pag-unawa o sa buhay o yung mga dapat na sabi natin dapat ganitong gawin mo, no? Kapag hindi ka mamatay sa ganung pananaw, ganung pag-ugali, no, sa mga dapat na gawin ng iba, no, mag-set ka ng standard na gawin sa iba, ay talagang masaktan ka, no, at lalong mahirap magpatawad. Kaya una-una din i-process natin ay yung sarili natin. No, dapat maunawaan din natin bakit nasaktan tayo ng ganon katindi, no? Dapat malaman din natin ang pinag-ugatan. Kaya medyo malalim ang proseso kung pag-usapan ng pagpatawad, no? Dahil ito'y kailangan din ng mga eksperto, no? Lalo na sa psychology, no? Sa counseling. Kung tindi nga, more on therapist, no? Ang hawak na. So, yun ang isang dapat makikita din natin ang katotohanan tungkol sa pagpatawad, no? Para makilala din po natin sa ating sarili, no? Para makita natin kung bakit hindi tayo nakapagpatawad, nahirapan tayo magpatawad at humingi ng tawad. More on awareness sa ating sarili, sa ating kasalukuyang sarili, mga naramdaman natin. Pakikiramdam, no? So, very, very striking ang bawat anggulo na ating binabahagi, no? Kaya nga sabi, I'm sorry to suspend for a while because I wanted to share a little bit of what it is to be forgiven, no? Kaya alam niyo po mga kaibigan, mga kapatid ko, no? Ang pamilya po namin ay nakaranas din po kami ng mismong kapatid ng tatay ko, no? Normal na yun sa probinsya, may mga lupain, di po ba, no? Normal na sa probinsya na may mga lupain, may mga inheritance po. Dalawa na lang po silang natira, tatay ko at saka yung aking auntie, no? Pero anong ginawa ng auntie ko? Inangkin lahat ng lupa. Bininta lahat ang lupa. Every now and then, ang nanay ko, sabi niya sa akin, tingnan mo sila. Ang ganda, ang gara-gara ng buhay nila. Kasi lahat nabibili nila dahil sa pag-angkin sa lupa na hindi sa kanila. At first, nakikijoin ka sa feelings ng isang ina, no? Parang naiinggit ka rin, no? Naiinggit ka years ago. Naiinggit ka rin dahil lahat ng gusto nabibili. At yung karapatan namin, bilang kami yung isa sa mga ears doon, hindi kami nabigyan, no? Pero sa pagnilay-nilay ko, kasi nasa seminaryo na, early years of formation ako doon, lagi kong sinasabi ni nanay ko na, Ma, kung papatulan pa natin iyang issue na yan, magkakaroon na tayo ng lamat. If very close kami magpipinsan, mula sa pamangkin hanggang sa mga, very close talaga kami, never kami nag-aaway mula bata hanggang ngayon. So parang, tinitingnan ko ng malalim, Mama, kung papatulan pa natin yung bahandi na yung treasure na yan, yes, million yan. Mawawala lang yan. Makikita lang yan, matutulog tayo, mumutain na tayo, million na yung muta mo, grasya na yan sa Panginoon, buhay ka pa. Di ba? Thank you na lang, ginabi ko nanay ko, sabi ko sa kanya, hayaan mo na lang kasi may pension ka naman kunti, nabubuhay tayo ng kunti. Ayun, masaya na tayo. May anak kang gwapo. Ang importante dyan, buhay tayo. Hayaan mo na lang kasi ayoko bang masira yung relasyon. Napaka-close naming magpipinsan, mga kapatid. Ayaw kong masira. It's because only of million. A million. Hayaan mo na lang, Diyos, magbigyan ng million sa atin. Bukas, umaga, mamuta natin. Million na yun eh. Kaya pasalamat din sa Diyos sa buhay. Alam niyo po ba, hanggang ngayon, na-let go na yung mama ko ng ganyan. Kasi ako lagi nagsasabi, Ma, i-let go mo na yan. If you put hatred in our hearts, we will divide. Magkakaroon na tayo ng lamat. Yan na yung tita ko natitira eh. Yan na yung mga pinsan kong natitira. Namatay na yung mga titos, tita ko na iba. Pero yung tita na yan, hayaan mo na lang kasi
makita lang yung pera pagdating ng araw. Basta kikita lang tayo, kakain lang tayo, may pension ka, kabili ka ng gamot mo. Alam niyo po ba, salamat ako sa Panginoon sa mga counseling ko sa seminaryo kasi pati alam po na, madalas po ako nakipag-dialogue monthly po sa mga formators ko. Kaya natuturuan din po ako kung paano i-ano yung buhay niyo. Kaya yung naranasan ko sa seminary, binabahagi ko sa pamilya ko kung paano ito lampasan. Kaya hanggang sa ngayon, mahirap man ang buhay, basta masaya at gwapot-gwapa kami, okay lang yun. Hayaan mo na lang yung ating mga kaparintihan na mayroon talagang parintin na sakim. Ang importante lang dyan, pagdasal na lang natin, okay? Pero ikaw ba din, meron ka bang karanasan? Yung furniture mo dyan, wala bang negosyo mo? Wala bang, okay. Okay, wrap up na tayo, okay, Father Joey? Ang pagpapatawad ay isang proseso na hindi madali. Isang proseso na nagpuposes ng isang karanasan, ng isang experience, ng isang lesson na mararanasan lamang natin kung naranasan nating magpatawad at humingi ng tawad. At kung titignan din natin, ang pagpapatawad ay nagre-reflect ng kagandahang loob ng Diyos. The very character of God to forgive ay makikita natin sa pagpapatawad. Kaya nga sa ating ebanghelyo, sinasabi sa atin na hindi lamang 7 ulit na magpatawad, kung hindi more than that, na 77 times 7, na yung ibig sabihin ay walang hanggan ang pagpapatawad ng Diyos. At kung walang hanggan ang pagpapatawad ng Diyos, dapat din nating matutunan na magpatawad sa ating kapwa-tao. Walang hanggang pagpapatawad. Okay pa rin, Evan? Meron ka ba? Wrap up natin? Wala kang papakanta tayo, no? So, ang dalawang punto bilang pang-wrap up sa natin ngayon, no? Ito yung based on experience karanasan ko, no? Una ay dapat aware ka lagi sa mga kaganapan sa iyong buhay. No? Pag sabing kaganapan sa iyong buhay, pati yung naramdaman mo sa kalooban araw-araw, no? Sa bawat pangyayari. No? Lagi mong dalhin sa panalangin. No? Kaya sabi ko na maging ang pamumuhay mo ay isang pamumuhay na isang panalangin. No? So, pag sabing aware, dapat aware ka kung anong naramdaman mo, no, sa pangyayaring ito, no. So, yun ang yung una, awareness, no. Kasi pag hindi ka maging aware noon, hindi mo maunawaan yung sarili, no. At hindi ka na magkaroon ng lakas na dapat mong intindihin mo na siya, no, o maunawaan mo ang kanang background ng kanyang buhay, no. Kasi kapag hindi ganun ang attitude mo, pamaraan mo, maging padalos-dalos ka, talagang unang-unang mabiktima dyan ay sarili natin, masaktan. No? At ang pangalawa ay laging mamuhay. No? Connected naman ito sa una, no? Yung awareness lagi. Laging mamuhay na kaisa ng ating Diyos sa panalangin. No? So, yun yung awareness mo doon na ikaw namuhay lagi, no? Kaisa ang Diyos. Ibig sabihin noon, maging aware ka lagi na ikaw ang maging katawan ng presensya ng Diyos, no? Kaya napangalagang maunawaan mo paano ba nakikitungo ang Diyos, no, sa pamamagitan ng Panginoong Kristo sa mga taong makasalanan, sa mga taong nanakit sa Kanya, no? Kaya marami tayong matutunan sa ating Panginoon. At doon mo makita, maunawaan kung ikaw ba ay namuhay kaisa lagi nating Panginoong Kristo sa iyong pamaraan sa pagkitungo. Kaya pag nakita mo sa iyong sarili na mapaghusga ka agad, na kinukundim mo agad, yun ay isang signs na makita sa ating sarili na hindi tayo namuhay kaisa nating Panginoong Kristo, no? Kasi ang pamilya natin Panginoong Kristo ay hindi nagkukondem agad. No? At never siyang nagkondem. No? No? Kasi yun ang Diyos natin. Kaya
bilang mga Kristiyano, mamuhay tayo laging kaisa, no? Maging modelo, maging pattern ng buhay natin, yung Braso Kristo, no? Na sa ating pamuhay araw-araw, no? Maging buhay si Kristo sa atin o nagkaroon ng laman ang Diyos sa pamuhay natin, no? Kaya tayo, no, ay maging tunay na Kristiyano kung sa ating pamuhay araw-araw, no, tuloy-tuloy nating naipahayag, naipadama ang pag-ibig ng Diyos, ipadama natin ang kanyang pagpatawad, ang walang hanggang pagpatawad ng Diyos. So, yun ang challenge sa atin, no? So, maging aware po tayo lagi sa ating sarili, sa ating pumaraw-araw, no? Maging aware sana tayo lagi at manalangin lagi na mamuhay tayo laging kaisa ng ating Panginoon. So, yung dalawang punto yun ang mahalaga. Ayan, no? Ang pagpapatawad ay hindi atin. Yan ay grasya ng Diyos. Kaya do not pretend na ikaw ang master sa iyong buhay. Remember, ang master ng ating buhay ay ang Diyos na siyang daluyan ng biyaya ng pagpapatawad. Kaya kung saan ka man naruroon, anumang status mo sa buhay, anumang nararating sa buhay, yan ay pahiram lang sa'yo. Bukas ka mangalawa, luluhod ang mga tala. At pag luluhod ang mga tala, magisnan mo na lang na wala ka nang makita dahil butang-buta ka na. Alam mo kaya. Di ba, Padre? So mga kaibigan, mga kapatid ng may Kristo, naway pagpalain tayo lagi ng Diyos ng grasya ng kapatawaran sa ating paglalakbay sa araw-araw. Kasi whether we like it or not, saan man naroon, Amen. sa workplaces, sa daan, marami kang mga encounters sa buhay. Paano mo ito mabibigyan ng paghahalaga o paghahalaga sa kapatawaran nating buhay? Okay, Padre? Okay. Announcement. Sa linggo po, mayroon na po tayong 8 o'clock na umaga ng misa. So, yan. Pero hindi po naka-live yun. Ang naka-live yung at 10 at saka yung 5. Sana si Pagi naman kayo magsimba. Okay, Padre Joe, pagkilakasan mo. Sana si Pagi naman kayo magsimba. Una kayo ng simbahan. Simba tayo uli ha. Huwag tayong matako sa COVID na. Hindi na ako naniwala sa COVID na yan. O ano ba sinasabi? Kaya nga, ano na, pero ingat lang. Sunod lang tayo sa batas. Kasi mahirap din pag hindi tayo susunod. Huliin ka, multa ka pa na malaki. Pakampira mo dyan. Okay? Padre, meron ka ba announcement? Yung negosyo mo sa Bulacan, meron? Okay? Acknowledgement, Baby Shop, Padre? So, maraming salamat po sa ating mahal na obispo, Bishop Milo Hubert Vergara, at sa lahat po ng mga kaparian na tumutultuloy po, sumusuporta po sa ating mga gawain. No? So, tuloy-tuloy po nating panalangin ang isa't isa. No? Lalo na po ating mahal na kardinal, no? At alam na po lahat at nasama natin lagi sa ating panalangin na si Cardinal Tito Taki. Ano? Okay, salamatan natin ang ating bumubuo sa ating programang ito. Ang ating Vox Dei Choral, Romeo Belmonte, ang bandang Bernes. Pasalamatan din natin ang mga babae sa Israelite o mga Israel, mga sa Jerusalem. Sila si Tita Joy, Tati Tina, Ta Ami, Tita Del. Salamat sa mani mo. Lagi, dagdagan mo pa ito. Kulang lang ito, ha? Damihan mo pa. Salamat din tayo sa ating First Class Director na si Brother Emil, no? Siya talaga yung talagang action man dito sa aming harap, no? Tumatumbling, sumasayaw ito. At ang kanyang asawa, na may bahay na si Janet, maraming salamat din po sa iyo, ate, sa patuloy mong Salamat po sa inyo. suporta. At saka salamat din kay ating operating manager, si Sean Sibeliana. Maraming salamat sa idong sa nahaba pang buhay mo, no? At salamat din kay Assistant Operating Manager kay Greg Isuro. Ewan ko ba itong batang ito, laging nawawala sa dilim. Maraming salamat sa iyo. Kay Eunice, happy birthday sa iyo. Happy birthday, Eunice. Maraming salamat. At kay ating chairman sa Caritatis Internationales, nga si James Javier, maraming salamat sa iyo. Ang ating chief mechanic, auditing director, na si Rico Totosi Guevara sa Caritatis Internationalis din, no? Ang ating mga Sigmok Society na pinamunuan ni Guido, ni Kenneth, o sino ba dyan na nandyan. Maraming salamat sa iyong pagsama sa amin.
At sa pamilya ko sa Dumaguete, maraming salamat sa inyo. Kay Ian, kay Irene, kay Bibupit at saka kay Kuya Frank. No, maraming salamat sa inyong Magandang gabi po sa Kay inyo. Brother Tony rin, sarap yung nilagyan ng pagkain. Oy, salamat kay Tito Tony sa Maki. No? Maraming salamat. Salamat po, Brother Tony. Inambal na namin kanina, masarap. Sana mayroon pa paparating na iba dito, ha? Nagdagan mo pa. Masarap-sarap Maraming yun. salamat po. Oh, paborito ko, hindi na ako nagdi-dinner, busog na kami. Okay? So kayo po na merong marami dyan na gusto pang magbahagi at hindi nyo alam kung saan kayo magbahagi, dito lang kayo sa simbahan, pumasok lang kayo, handa kaming tumanggap, no? Pagkain man, cash, lahat po yan, tatanggapin natin para sa ikabubuhay ng ating kapwa Pilipino, no? At pati na sa linggo, sana tuloy silang sumubaybay. No? Yeah, Maganda lalo ang topic sa linggo. Oh, maganda daw topic sa linggo. Kaya palalim tayo ng palalim hanggang huhubunan tayo at tutubuan na kami ng mga buhok sa panglinggo-linggo na episode. Maraming salamat sa inyong lahat, no? So patuloy kaming magsasabi, patuloy kaming magsasalita. Believe! Be positive. Be strong. We are all loved by God. At dito po nagtatapos ang ating programa, ang hashtag FearNat. There's a place in your heart, and I know that it is love. And this place could be much brighter than tomorrow. You really try, you'll find there's no need to cry. This place, you feel there's no hurt or sorrow. There are ways to get there if you care enough for the living. Make a little space, make a better place. Heal the world, make it a better place for you and for me and in time and ways. There are people dying. If you care enough for the living, make a better place for you and for me. If you want to know why, there's a lot I cannot lie. Love is strong, only cares of joyful giving. If we try, we shall see. In this bliss we cannot feel. Dread, we stop existing and start living. That is, fears that always love is not for us growing. To make a better world, make a better world. Your world, make it a better place for you and for me and the entire human race. There are people dying. If you care enough for the living, make a better place for you and for me. And the dream we once conceived in will reveal a joyful fate. And the world we once believed in will shine again in grace. Then why do we keep strangling life when the earth crucify its soul? Though it's plain to see this world is heavenly, Be God's glory.
could fly so high. Let our spirits never die. Feel you are all my brothers. Create a world with no fear. Together we cry happy tears. See the nations turn their swords into plowshare. We could really get there if you cared enough for the living. Make a little space to make a better place. Heal the world, make it a better place for you and for me and the entire human race. There are people dying. If you care enough for the living, make a better place for you and for me. Heal the world, make it a better place for you and for me and the entire human race. There are people dying. If you care enough for the living, make a better place for you and for me. Heal the world, make it a better place for you and for me and the entire human race. There are people dying. If you care enough for the living, make a better place for you and for me. There are people dying. If you care enough for the living, make a better place for you and for me. There are people dying. If you care enough for the living, make a better place for you and for me.